In our lives right now, when we are investing for our future, that involves making a choice that builds character and integrity. Yes, kapag nag invest tayo sa or para sa future or kapag nag invest tayo para sa future natin, mas nagiging motivated din tayo sa mga nais nating gawin na related sa goals natin. So bakit ko ito nasabi? It is kind of obvious that investing for our future is important nowadays. Hello everyone and welcome back to the second part of the Choosing Right Path series natin. And thank you very much if you listen or watch already sa first part ng Choosing Right Path, no? So sana mas marami tayong natutunan at mga na-realize about sa nangyayari sa social media and many more. So, and kung hindi nyo pa napapakinggan or napapanood yung ating first part o yung previous episode natin, and then I'll put the link in the description below para wala tayong ma-miss sa ating episode natin. No? So, let's dive into it to our episode, and ito pa rin ay galing sa one of my favorite author, Frank Sonnenberg. And galing din ito sa website na nakita ko. Sa mga hindi pa pala nakakilala kay Frank Sonnenberg, he is a well-known author and business expert. Often emphasizes the importance of investing in the future over succumbing to the allure of instant gratification. In his writings, he argues that the pursuit of immediate pleasures can be detrimental in the long run. So both personality and professionally. So si Frank Sonnenberg, ang focus niya is all about business and investing, especially investing for the future. So for his argues about this, and he has a key points to his perspective. So Frank believes that focusing on long-term goals and delayed gratification is crucial for achieving substantial success. Of course, and I also believe na kapag nag long-term success or goals tayo, kagaya ng halimbawa na gusto nating makapagtapos ng pag-aaral. That is an example of a long-term success. Kasi kahit matagal, ah, pinagtyagaan pa rin natin at hindi tayo huminto sa pag-aaral. Another one, sige, sa content creation ulit tayo. And dito sa ginagawa namin. This is also an example of long-term success. Kasi walang short-term dito sa content creation. Kasi hindi porket nag-upload ka ng isang video, marami nang manonood sa'yo. Hindi, di ba? Siyempre, nagsisimula pa lang tayo and we need to learn first para alam natin ang mundong ginagalawan ng isang content creator or tinatawag na influencer. No? So, it's a long process or journey para makilala tayo paunti-unti. At basta, number one is consistent ka at alam natin ang niche natin and target audience natin para madali ring makakonect at makarelate sa mga contents na ginagawa natin, di ba? So ngayon, nasa on process tayo sa content creation dahil hindi pa tayo masyadong consistent sa ngayon dahil sa pagiging busy natin sa ACADS at internship natin. But I'm still believe na magiging worth it ito dahil na-enjoy ko naman at the same time ang paggawa ng contents like this. So for me, napakasaya niyang gawin, 'di ba? Sa long-term success, kung makikita natin na the more you grind, you will achieving the greatest. As long as you love of what you're doing and you love also your career or whatsoever, magiging worth it lahat ng pagod natin at hirap. Lalo na din na masipag tayo sa buhay at hindi basta-basta sumusuko para sa mga goals na gusto nating ma-achieve, di ba? So that was the examples of long-term success. Unlike sa short-term, pleasure naman is like a temporary gratification or instant gratification. So kapag sinabi nating na instant or immediate gratification, it is a natural human urge to want good things and to want them now. Or sa madaling sabi, ito ay tinatawag na panandaliang aliw or temporary pleasure. Diba?
So, hindi ko 'to kino-consider, as negative. Pero wala naman masama dito, eh. It's our choice naman, and it's our own pleasure din naman ito. So, the example of this is kagaya ng pagkatanggap ng salary, then gagastos ng kung ano-ano, then kapag naubos na yung salary natin, eh, ala na, bad mood na. Iba na yung ugali. Aminin na natin na ganyan din tayo, guys, kahit ako din, 'di ba? Aminado naman ako doon, eh, nawawaldas din ng pera ko sa pagbibili ng kape sa labas, 'di ba? Aminin naman natin, 'wag nating tago. Just be ourselves, 'di ba? Another one is watching TV or spending a lot of time browsing on social media, at lalo na sa mga nonsense na nakikita natin sa internet ng mga taong, sabihin natin, tolongges para mapansin at sumikat. Spending a lot of time for entertainment. Ang masama lang dito is sobrang babad na yung pagkababad sa devices and spending a lot of time to the unimportant matters. Especially sa mga nababalita rin sa social media about sa mga gusto ng attention or clout, right? Kagaya nung nabanggit natin last episode, no? About sa cloud chasing, about sa mga content creators na spreading toxicity para mapansin, ma-viral, at mapag-usapan, di ba? Kasi gusto rin nila na for the hype, gusto rin nila mapansin, gusto nilang maging mainit sa mata ng mga netizens, di ba? So another one is kapag nag-crave naman tayo sa food. Let's say samgyeopsal for example, di ba? Masarap talaga diyan, pero it's very expensive naman kung tutuusin. Kumbaga, busog ka na nga, pero ang budget mo, wak wak. And the last example is the temptation to go out for drinks with your friends instead of getting a good night sleep. Mas pinili mong makipag-inuman sa mga barkada mo kaysa matulog ng ayos sa gabi. So those are the examples of the short-term or instant gratification. So if we are going back to the question dito sa topic natin, crave instant gratification or invest for your future. In our lives right now, when we are investing for our future, that involves making a choice that builds character and integrity. Yes, kapag nag invest tayo sa or para sa future, or kapag nag invest tayo para sa future natin, mas nagiging motivated din tayo sa mga nais nating gawin na related sa goals natin. So bakit ko ito nasabi? It is kind of obvious that investing for our future is important nowadays because we need na mas maging masipag na tayo sa panahon na ito and maging productive sa life. Kasi sa totoo lang, guys, na para hindi tayo mahirapan or mag-adjust pa na mag-adjust, bakit hindi natin unti-untiin para kahit papaano mas magkaroon tayo ng gana na mag-grind sa life natin, 'di ba? Lalo na din sa panahon ngayon ay marami ring opportunities around us pero hindi lang natin nakikita. Mahirap din makahanap ng work na mag-fit sa atin and so on and so forth. Then another point from Sonnenberg that strategic planning and patience are essential components of investing in the future. He advocates for setting clear goals, creating actionable plans, and being patient enough to see them through. Yes, sa madaling sabi, kapag tayo ay may tiyaga, if we want to invest in the future, we should think about our future self. Even you are in a peaceful place or in a good environment. And it's better to do thinking, and because of the good ambience ng place mo, para mas lalo tayong makapag-isip ng maayos at mas marami tayong magagawa ng plano para sa sarili natin. To our future self, di ba? So guys, always remember that it's not bad to take short term for a while. But don't do always because it will leads us to the procrastination and we lose our focus to our investing in future. So, ang long-term goals natin, kung meron tayong tiyaga sa buhay,
mas magiging sulit ito in the long run. Lalo na't kapagka, gustong-gusto natin yung ginagawa natin at lalong-lalo na para sa pangarap natin. Yung handa nating gawin ng lahat para, makuha lang yung, gusto nating makamit at yung gusto nating ma-achieve in the future. Pero wala naman din masama katulad na sinabi ko na mag-short term. Pero 'wag naman madalas tayo mag-short term. Pero bakit? Kasi, um, kapagka nasanay tayo sa short-term goals natin, yung gusto sana natin na long-term goals, eh, mawawala't mawawala tayo sa right track para mas maabot natin yung long-term goals. Kung patuloy tayo magso-short term, kung lagi tayo magso-shortcut or a shortcut to success, eh, wala namang mangyayari sa atin. Kaya sinabi ko na short term is like, a temporary pleasure or, oh yes, ma-enjoy naman natin. Katulad din ng pagbili sa or mag-add to cart sa online na shop, ganyan, parang sa Shopee, sa Lazada, ganyan. Pag may sale, pag marami kang pera, ganyan, pag may salary ka, mag-a-add to cart ka. Yes, may enjoy mo naman eh. Marami kang pera, ganyan, may pang-add to cart ka na. Pero, so what happens next? 'Di ba? What if kapag naubos mo agad yung salary mo, hindi iyak ka na naman. Yung mukha mo hindi na maka-imik, hindi na maipinta. So, let's face the reality guys. If kung gusto talaga natin na makatipid and kung gusto talaga natin na ano, especially sa mga lalo na nagwo-work tayo and gusto natin maging productive, just unti-untiin natin na gawin yung sarili natin na productive kasi kapagka hindi tayo nag-practice sa sarili natin na magtipid-tipid man lang kahit konti para sa needs talaga, kahit sa bahay, ganyan. Para makatulong din tayo sa family natin at lalong-lalo na, um, makatulong din tayo sa iba. Ayan, yun yung pinakamagandang bonus niyan. No, so ngayon, alam kong, malapit na rin ako sa realidad ng buhay dahil ako ay magtatapos na or napagtapos na. So, unti-unti na akong, pumupunta sa realidad ng buhay na ako na mismo magiging, what I call this, provider na din for my own dahil, iba yung buhay sa real life, 'di ba? Yung ikaw na mismo, yung wala na magtuturo sa'yo, ganyan, or anything else. Yung ikaw na talaga. Iba yung, pakiramdam ng nagtatrabaho ka na, iba yung feeling na ikaw na mismo kumikita on your own. Oh yes, masarap din naman at the same time. Lalo na't kapagka kumikita ka na ng sarili mo, basta nagpapakapagod ka. Yung pera mo ngayon is galing mismo sa pinagpaguran mo. As long as, maganda yung relationship natin sa sa finance natin, sa pera natin, mas maganda yung pakikitungo ng pera sa atin. Pero kung, hindi maganda yung pakikitungo natin sa pera, eh, there's something bad happens sa atin. Lalo na't kapagka, we have a bad relationship with our money. Maging ano tayo, wais tayo lalo na pag-usapang, financial and something, mas maging wais tayo at maging mas productive tayo sa ngayon. Dahil, hindi hindi na tulad noon at ngayon, 'di ba? So, ang layo na ng gap, 'no? So, para mas, maging productive tayo and lalo na't, sa panahon na ito ay napakahirap na ng buhay ngayon, mahirap mag-adjust, 'no? So, para maiwasan natin 'yon, masipagan natin lalo na sa panahon ngayon and iwasan nila natin at bawas-bawasan natin yung mga different or mga nakasanayan natin. I know it's mahirap pero for the sake of our growth and development to ourselves and lalo na kapag, gusto natin makatulong sa iba, it's better to start with ourselves na, unti-untiin natin na ilingon sa right track yung sarili natin kasi, we have a full of short-term pleasures na nangyayari sa atin ngayon. So, let's just be real, no? So, lahat ng contents kasi natin is all about the realization of life. Kaya the life moments, maaring, hindi natin maiwasan talaga na ano, na
yung mga topics natin, it is all about realidad ng buhay yung face natin dito. So, I just want to remind you guys, kaya ako gumagawa ng contents na ganito para hindi lang yung sarili ko na mariremind, kundi lahat tayo, na kayo lahat na audience na nakikinig ngayon at nanonood ngayon sa video na to. At lalong-lalo na sa mga gustong umangat ang buhay, gustong maging successful, ganyan. And gusto ko sabay-sabay tayo na umangat sa buhay at umasenso. Kasi wala namang may hindi gustong umasenso, di ba? So, tayo-tayo na lang magtutulungan in the future. And lalong-lalo na sa mga taong na gusto natin tulungan. Anything. And kung ano yung mga bagay na gusto nating gawin, 'di ba? Lalo na tayo na mismo naging provider, ganyan. Lalo na sa mga panahon ngayon is marami tayong gustong gawin hanggat kaya pa natin. So, just increase our expertise and palakasin natin yung career na meron tayo o yung ginagalawan natin. So, yun lang naman ang message ko sa lahat. And sana mas patuloy pa tayo mag-invest sa self-improvement para mas lalo pa natin na mapalakas at mas lalo tayong maging productive. Yan yung isa sa goal natin dito sa show na to. And lalo na share din natin kung ano yung matututunan natin dito at lalo na sa mga mapag-uusapan natin para hindi lang ako yung matuto or kayo na sumusuporta since day one is yung iba din. Gusto ko din na mapakinggan din nila to and matuto din sila at ma-align din sila sa right track in life. So yun lang. So that's all for this episode. Thank you very much for tuning into our episode. And if you like this content, don't forget to follow us on Spotify and other podcast platforms. And rate us a 5-star ratings if you like the show as well. If you want to join to our official community group called the Life Moments Storytelling Community, so just click in the description below or above and join now. And if you like this episode, please share this to your family, friends, and those people who wants to hear this kind of content, and to share this to your Instagram stories. And don't forget to tag me at Gerald Kaling 1028 and at the Life Moment Spot on my Instagram. And kung meron kayong mga topics, opinions, or comments, just let me know in the comment section below para sa topic suggestions para sa ating future episodes ng The Life Moments and para mapag-usapan natin sa mga susunod na panahon if meron kayong mga naisip na ideas, na topics, and many more. So please like, share, and subscribe now to the following social media by clicking my link tree in the description below. So once you click the link below, and you can easily find me to all my social media sites that na makikita natin sa link tree natin. Yung aking Facebook page, yung Instagram ko, X, TikTok, yung Threads, and many more. And lalo-lalo na ang ating YouTube channel. So please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Gerald Kaling, and click the notification bell to get you updated sa lahat ng mga podcast episodes na i-upload natin sa channel and sa Spotify. And this is Gerald Kaling. Say goodbye. As I always say, just keep spreading positivity, stay motivated, and live good. Thank you for joining us. And remember, every moment counts, and it's those moments that we find our truest selves. Stay tuned for meaningful conversations that will leave a lasting impact. Until next time, embrace your life moments and keep shining. Yes, as yo, kamsahamnida, take care, and stay safe. God bless all, mag-ingat ang lahat. Peace! Padayon, talk to you guys next episode. Bye-bye!